Pero maganda yung pinakita doon ng ng Gongnir ng Ipis Clan Siyempre. Oo, kasi syempre sila yung dehado sa part na yun Pero ang naging disadvantage doon, eto na nga, ayan, nasa gitna na sila. Oo. Na sila. Ang major disadvantage, grabe. Sanay na sanay talaga sa trans na labanan tong Uprising. So being commanded by one of the better players of Ragnarok Online Trans. Ito, nag-hold sila ng isang corner para makastack sila na maayos. Charge arrow coming from Maria Bettina. At maroon siya na charge arrow lang ata nila yung Lord Knight para hindi makapasok, no? Pero itong Devo, si Doigi parang nasa harapan. Wala pang bumabato pa rin ng acid demonstration pero parang may pumasok na precast sa loob. Oo nga, may nakatulog. Ayun. Maria Bettina as of the moment na bumagsak na. One life left for Maria Bettina. Eureka. Naku, bumagsak na rin si Eureka, mga kaibigan. NOLP mga kaibigan, pero na-SG rin sila. Washing machine. Gunaro na nga pala mato mga kaibigan ng Ipis Clan. Kaya medyo kalat-kalat na ng sobra yung stock nila, no? Pero si Cantutinho, medyo delikado yung ginagawa niya. Nasa loob siya ng stock. Nag-OLP na siya. Nag-FSH siya sa loob ng stock ng Uprising ngayon. At parang pumipitas na lang sila ng pumipitas. Hindi natin alam kung sino talaga dito ang magiging ang advantage, no? Pero King Ipis currently precasting MS. Bumagsak na si Miv Wiley of Uprising right now. 4 minutes left. Let's see, parang unti-unti. Tinitingnan na. Bumagsak na rin si Boomer Banks. Oh my God, okay. Moon Striker as of the moment. Slim Potion Pitcher pa lang din yung kinakast, mga kaibigan. Wala pa rin nag-acid demonstration. Falcon Assault coming from Charzu. Eto, Zacchaeus. At mukhang magwagi dito ang Ipis Clan sa first round. Grabe, pero okay lang yan. Na-wipe nila. Hindi naman ata na-wipe. Okay, Ipis Clan advances.